Totoo po ba yung may nababasa tayo, nakikita sa mga social media, yung tinatawag na Super El Nino? Meron bang ganun, ma'am? Oo. So yun ay general term na tinatawag natin na yun ang katumbas naman dun sa tinatawag natin na very strong El Nino, yung Very tinatawag strong. na El Nino. Kasi ibig sabihin, yung tinatawag nating pag-init ng temperatura ng karagatan ng dagat na minomonitor natin kapag may El Nino is more than 2 degrees. So kung halimbawa yung sa lagnat ng tao, yung ating karamdaman, kung ang temperature natin ay around 37, yung normal. So kung 39 na yan, 2 degrees above, ibig sabihin, nagkukumbulsyon na tayo niyan. So ganun yung ibig sabihin ng pag-init ng temperature na tinatawag nilang Super El Nino. Pero ang kategorya natin doon is yung tinatawag na very strong El Nino. So, ibig sabihin po, meron siyang mga categorization. So, pwede po bang ma-explain natin? Ano po ba yung category So yung ginagamit po ng Pag-asa at lahat po ng Met Center at saka ng World Meteorological Organization, ito yung weak, moderate, strong, tsaka very strong El Nino. So kapag sinabi nating weak na El Nino, ibig sabihin mula 0.5 hanggang 0.9 degrees centigrade yung pag-init ng temperature. So kung halimbawa yung temperatura ng ating katawan, ang normal ay 37, so mga around 37.9 hanggang doon, yun yung tinatawag nating weak na El Nino. Ngayon kapag sinabi naman nating moderate, kapag 1 degree up to 1.4, so yun po yung moderate El Nino. Ngayon kapag yung pag-init ng temperatura ng dagat kaysa karaniwan ay 1.5 hanggang 1.9, so yan naman po yung strong El Nino. And then kapag more than 2 degrees na, yun yung tinatawag nating very strong El Nino na pwede nating ihalin tulad dun sa tinatawag nilang Super El Nino. Okay. So, parang siya, at least madaling ma-identify ngayon ng tao kung super or dun sa mga mild, moderate. Pero ma'am, ano po ba ang pinaka-konsepto? Kasi naririnig lang ng mga kababayan natin yung El Nino. Ano po ba yung pinaka-konsepto? Bakit may El Nino? So yung tinatawag nating El Nino at saka yung naririnig natin na La Nina at Enso neutral. So ito yung tatlong phases na tinatawag na Enso. So El Nino Southern Oscillation. So ito yung tinatawag na natural climate variability. Natural cycle ng ating climate system. Ibig sabihin, kahit walang global warming or kahit walang climate change, andyan yung natural cycle ng ating climate system. So wala na pong bago dito. Basta ito talaga yung trend. So Dito ito talaga yung umiikot. natural na pagbabalance ng ating nature kapag ikay nakakaramdam ng sobrang init, so kailangan babalik din siya sa malamig. So yun yung natural cycle. So kapag sinabi nating El Nino, ito yung malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan, Tropical Pacific, yung tinitingnan natin dito. And then kapag La Nina naman, ito yung malawakang paglamig ng temperatura ng karagatan. So usually ang tinitingnan po natin dito yung tinatawag nating Central at saka Eastern Equatorial Pacific. Ngayon kapag El Nino, dahil malawak ang pag-init sa Central at Eastern Equatorial, ibig sabihin na andito tayo sa western side ng Pacific, ibig sabihin malamig naman ang temperatura ng karagatan sa atin. Kaya usually kapag El Nino, mas kokonti yung ating kaulapan na nabubuo dito dahil mas mainit nga ang karagatan doon, mas maraming convective activity doon. And then ang nangyayari po, mas kokonti ang ulan natin, bumababa yung tsansa ng mga kaulapan. Kaya usually ang general impact sa atin ng El Nino ay kokonti ang ulan. So kaya parang ngayon clear skies tayo lagi, no?